mga enerhiya. So I really hope na naririnig po ako ng bawat isa sa lahat ng mga nandito. Pwede ka po bang mag-type sa akin ng number 31 para naman maramdaman kita? Di ba? Type number 31 for me. Yeah, di ba? Susulitin natin, di ba? Yung paghihintay mo kanina kasi medyo nagka-error lang tayo ng konti. And thank you so much for that wonderful introduction. Sa napaka-pogi naman talaga na host natin for today's event. So, thank you so much, Raptor. Grabe, pangalan pa lang, napakalupit. Mahal na mahal ko ang community na to because, upline Janet Humawan is my very own. Di ba? Mga parang yan talaga yung nagtuturo. Isa yan sa mga talaga nagme-mentor din sa akin na hindi ko talaga matanggihan. No? Di ba? So thank you so much for having me here. Tama po yung ating host kanina. Ako po ay dating OFW at kaway-kaway sa lahat ng mga OFW partners natin all over the world. Kung nasaan man po ikaw ngayon na panig ng mundo, di ba? Pwede po bang maramdaman kita lalo na sa lahat ng mga single mom na nandito? I believe mayroon lang akong ilang minuto para mag-share so hindi ko po yan sasayangin. So sa lahat ng bakante or free ka lang din naman, pahiram mo na ng oras dito muna. Pwede kang mag-on cam para makikita din po talaga kita. And gusto ko, sulitin mo to. Di ba kasi hindi to aksidente na nandito ka ngayon? Di ba? Hindi po ako parati dito na lang tayo dito. Guest lang tayo, kumbaga. And for me, mula sa umpisa hanggang dulo mamaya, talagang kailangan mong tapusin kasi galing lang po ako dyan. Isa lang din sa mga naghaw, katulad ng sinabi ng ating host kanina. Pero right now, sabi nga nila, from how to wow na life. Di ba? Kasi talagang makikita nyo sa slide mamaya, kung paano po ba nabago, ano po ba yung mga transformation, di ba, na nangyayari sa atin. Hindi lang yung buhok ang nagbago, di ba, ng kulay, di ba, kundi talagang yung buhay. So ayan, mag-share po ako ng aking screen. I hope na maging okay na tayo this time. Ayun. And ayun. So ayan, babalikan ko lang ng konti. Ayun. So ayun. So ayan po, katulad ng nabanggit ko kanina, yan po ang aking 'di ba, ang ating background, 'di ba? Kumbaga, yan po yung mga achievement natin so far. So, bago ko babanggitin yung mga ilan sa mga naging achievement ko, dati pong OFW, 6 years sa Dubai, tama si host, walang nangyari. Talagang umikot lang din yung buhay ko sa uno. Katapusan, magsasahod, magpapadala. Naramdaman mo ba ako? Di ba sa lahat ng mga OFW na nandito, yun naman palagi yung naririnig. Ang naiipon lang natin dyan is tatlo lang. Ano yon? Edad, sakit at resibo. Kaway-kaway sa lahat ng mga nakaka-relate. Di ba? Pero hindi po ako nagkasya sa ganun na buhay kasi naiintindihan ko na hindi ito yung buhay na deserve ko. Yung magiging alam mo yon, kasambahay lang, di ba? Mayroon pa pong mas magandang buhay ang naghihintay sa atin. Kailangan lang po maging open tayo sa mga opportunity na dumadaan sa atin, lalo na dyan sa newsfeed mo. Di ba? Kung may dumadaan dyan, di ba, kinukulit ka ng coach na yan, di ba? Kasi kaya ka kinukulit kasi siguro nagpe-pray ka ng opportunity. So this can be an answered prayer for you kasi isa lang din po talaga ako sa natulungan, 'di ba, nitong ating online platform. So single mom na nangarap, nilaban ang pangarap kasi akala ko sa pagiging OFW doon mapapabilis sa pagkuha ng mga pangarap natin. Kaya lang unfortunately, pagdating ko doon ko na-realize na hindi pala ganun, 'di ba, kadali magiging OFW. 'Di ba? Kasi hindi naman ganoon kalaki yung sahod natin and minsan yung mga naipangako sa atin sa agency dito sa Manila, sa Pinas, bago ako umalis, hindi naman talaga pala yung lahat ng sinabi. Pagdating doon, hindi naman, kumbaga, marami kang matutuklasan, kaya lang nandun ka na eh. 'Di ba? So, nandun ka na, hindi ka naman nandun para magbakasyon eh, nandun ka para magtrabaho, tama po ba? So kung ano man yung lumapag sa harap mo, abay trabahuin mo na kasi nandun ka na din lang naman, 'di ba? At saka hindi naman talaga din hamak na alam mo 'yon, mas kumbaga mas maganda pa din naman kahit papaano yung income sa ibang bansa kumpara sa meron tayo dito sa Pilipinas way back, 'di ba, nung mga panahon ko. Kasi kung nakita ko lang 'to before, hinding-hindi yan po. Kaya nga 'pag tinatanong ako ngayon kung meron akong babalikan, siguro yun yung hindi ako umalis. 'Di ba, kung nakita ko 'tong opportunity, kaya napakaswerte mo ngayon na napanood mo po ako.
Kasi iso-shortcut natin, hindi ka na po magtatagal. Ngayon maiintindihan mo kung bakit mo 'to gagawin. Despite na may income ka ngayon, may kinikita ka ngayon, malakas ka naman, okay ka naman, 'di ba? Bakit mo 'to kailangan gawin itong ating opportunity online? So there you go, try natin. So ayan, katulad ng nakita nyo, isa po akong literal na kasambahay. Dalawang klase, 6 years po, dalawa po yung naging amo ko doon. Una, nag-alaga tayo ng bata, 'di ba? 3 years natapos yung kontrata, nag-alaga naman ng hayop doon sa pangalawang kontrata. O, dalawang amo 'yan, 'di ba? And sabi ko, nung unang taon ko, binigyan ko ng katwiran, guys. Sabi ko, baka kasi ano pa lang, kumbaga, syempre, 1 year pa lang ako, nagbabayad pa lang ng mga, alam mo na, pag umalis ka dito, di ba, marami kang mga utang-utang, ganun. So, nagbabayad. Binigyan ko ng katwiran. So, but second year, sabi ko, kailangan sa second year, makakaipon na ako. So, kaway-kaway sa lahat ng mga nandyan na 1 year ka pa lang ngayon, 2 years ka pa lang, tandaan mo, bago ako nag 6 years, 'di ba? Dinaanan ko po yung 1 year, 2 years. Kaya lang nung mag 3 years na ako, sabi ko, bakit gano'n? Natapos na yung isang kontrata, wala pa din nangyari. So sabi ko, subok ulit. Oh, 'di ba? Hanap ako ng ibang ano kasi ano lang, binigyan ko din ng katwiran 'yun. Baka maliit lang kasi ang sahod ko do'n. Oh, 'di ba? So hanap ng ibang amo, nakapaghanap ng ibang amo, 'yan naman yung mga alaga ko hayop. So, gano'n pa din, wala pa din pong nangyayari sa akin. So to cut the story short, doon po ako naghanap, 'di ba? Doon isa po ako sa nag-browse-browse diyan sa Facebook. 'Di ba? Isa po ako sa naghanap ng opportunity. Na sabi ko, maganda kasi pag online lang dahil after ng trabaho mo, 'di ba? Cellphone lang yung hahawakan mo. Tama, pwede hindi kasi sa Dubai kasi pwede mo namang ilaban yung oras mo eh. 'Di ba 50 dirhams per hour, that is 500, pwede na din. Kaya lang pagod na pagod ka. Kasi pagkatapos ng trabaho mo, magtatrabaho ka uli. Sabi nga nila, kung hindi ka siya yung first job mo, maghahanap ka ng second job. Third job, fourth job, katawan mo na lang yung tatanungin kasi pwede talaga yan sa Dubai. Kaya lang na-realize ko, 3 years kong ginagawang mag-part-time, wala din naman. Sabi ko, meron akong dapat maayos, meron akong dapat ayusin. So dito, you really need to identify the problem. Kailangan mong maintindihan, ano ba problema mo? Bakit mo talaga hindi ka nakakaipon? Bakit ba hanggang ngayon? Lalo na kung 8 years ka na, 10 years ka na, you stay more than pa sa pag-stay ko dyan, ngayon mag-iisip ka talaga eh. Kasi hindi naman na yung day one mo na enerhiya mo, malakas ka, di ba? Hindi yan yung energy mo pagdating ng 6 years. Katawan natin, mapapagod yan. Manghihina to pagdating ng panahon. Tama ba? So, doon ko naintindihan na sabi ko, kailangan ko talagang maghanap ng opportunity online. So, there you go. Oh, what happened? Saglit lang guys, mag-i-ir ayun. Ayun, so kilala niyo naman lahat si Online Queen. Siya pala talagang hindi basta-basta 'no. Napakasuwerte ko lang kasi sa kanya ako nakapakaw, natulungan. So I believe most of you here, 'di ba, kilala niyo na din si Mentor, the top 3 ng ating, kumpanya. And then pinaliwanag lang, guys, ito simplehan ko lang. Tatlo lang po yung sinabi ng mentor niya sa akin. Ang sabi niya sa akin, "Tumaya ka, okay? Tumaya ka, mag-VIP account ka. Wala akong pakialam kung paano mo 'yan gawan ng paraan, basta kung kaya mo ngayong araw na 'to, tumaya ka kasi payayamanin kita, pauuwiin kita for good, and you will be the first millionaire in your family." 'Di ba pagka halimbawa presidente yung nangako sa'yo na payayamanin ka, bigyan ka ng magandang, trabaho or buhay, posisyon sa earn anything, parang credit sa'yo yun. Bakit? Hindi basta-basta yung nagsabi, tama ba? So dito talaga ang nagsabi sa akin ng gano'n, hindi ko pa man siya kilala talaga nung mga panahon, pero kung babalikan ko kasi yung timeline niya at that time, napaka-credible na mentor, ang dami na talaga sa community nila, ang daming nabago na buhay, eh. 'Di ba, iisang community tayo, eh. So to cut the story short, on that very day, kaya ako naniniwala na ang pangarap hindi po yan pinapatagal, ang pangarap sinusunggaban po yan. Bakit mo papatagalin ang isang bagay na alam mo na yan ang magpapayaman sa'yo? So to cut the story short, nag-usap kami ng umaga. Guys, grabe, umaga kami nag-usap, gabi ako nag-join. Huwag mong sabihin na nag-usap kami ni Apti nung umaga may pera pa ako. Kahit ituwad mo po ako, wala pong barya na malaglag diyan. Pero paano nangyari 'yon, 'di ba? Sobrang klaro sa akin na dito talaga ito na 'yun, eh.
ito na yung magpapabago ng buhay ko. Kaya lahat ng naka-save sa phone ko, talagang send, 'di ba noon, mga panahon ng 2018, 17, may send to many. Isang text mo lang, lahat yan magse-send. Nag-send to many sa lahat ng mga kaibigan ko sa Dubai, pinsan, kamag-anak, 'di ba? Kalaro, ano ko sa park, sa church, sa kasamahan ko sa train, basta kung saan, kung sino-sino na lang yung nilapitan ko nung panahon na yon. 'Di ba? Pero ang good news do'n, wala talagang nagpahiram sa akin. Pero do you think pinanghinaan ako ng loob do'n? Hindi. Mas lalo akong ano na, parang awaken ko 'yun na time na sabi ko, "Grabe 'no, buti ano lang, ganito lang, opportunity, paano kung agaw buhay? Papaano kung emergency? Wala pala talaga akong matakbuhan." So mas lalo akong nanggigil. Na do'n ko napatunayan na sa 3 years pala wala akong naipon, wala pala ako kung may mga emergency, wala, as in wala. So, naging awaken sa akin 'yan na sabi ko mas kailangan kong gawan ng paraan. Kasi ako naniniwala bago ko nakita si Mentor Tanya, itong community na 'to na nakita niyo din ngayon, bago mo 'to makita, nandiyan na yung mga solusyon kung paano ka makapag-join. Kailangan mo lang talagang hanapin. So, to cut the story short, nagdrama sa amo, hindi na 'yan bago sa mga napapakinggan niyo dito na mga, 'di ba, mga testimony, 'di ba? Nagdrama sa amo. Yung pang FAMAS award talaga na pagdadrama, yung tipong hindi ako matatanggihan ng amo ko. Nilagay ko sila sa sitwasyon na hindi sila pwedeng mag-no, kasi sila na lang yung last card, 'di ba? Na pwedeng makatulong sa akin. Fast forward, pinahiram po ako ng amo ko, VIP. Pag sinabi mong VIP, 200,000. It's not that easy kasi talagang dinaanan ko lahat para lang, alam mo yun, pero worth it naman. Bakit? After ko mag-join, doon po nag-start po, yun po yung start, yung nag-start yung pagbabago ng buhay. 'Di ba? Bakit? Kasi, as you can see from here, hindi, kumbaga, doon po nagsimula, 'di ba? Ginawa ko po yung negosyo part-time. Naintindihan ko na sinabi naman 'to, kailangan mo gawin 'to 1 hour or 2 hours everyday, depende sa kaya mo. Ginagawa ko, Dubai pa lang 'yan, 'di ba? Sa Dubai pa lang po ginagawa ko na po yung negosyo. Naintindihan ko na dito mababago yung buhay ko. Binibilisan ko yung trabaho ko. Kung ikaw OFW na nakapakinig sa akin ngayon, galing ako diyan, diskarte lang po talaga yung ginawa ko, okey? Binibilisan ko yung trabaho ko, I see to it na natapos, mahalin mo yung trabaho mo, guys. Kasi yan po yung nagbibigay sa'yo para ka makatawid araw-araw, buwan-buwan sa pamilya mo. Love your job. Seryosohin mo, ayusin mo yung trabaho mo, lalo na kung mabait yung amo mo sa'yo. Pero ito yung advice ko sa'yo, kung ginagalingan mo sa trabaho mo, pagkatapos ng trabaho mo, mas kailangan mong galingan dito. Kasi dito po sa negosyo, dito sa isang oras, o ilang oras ba yung binibigay mo, ito po yung magtatawid sa'yo from simpleng empleyado into pagiging ganap na negosyante. Kasi yun po yung nangyari sa akin. Naiintindihan ko na dito pwede akong yumaman. Sa pagtatrabaho natin, yung amo lang natin, yung gumaganda ang buhay. Bakit? Yung mga bagay na dapat sila ang gumagawa, ikaw ang gumagawa para sa kanila, para sila maayos nila yung negosyo nila, maayos nila yung buhay nila. Pansinin mo, ang ganda ng buhay ng amo mo. Hindi ka man lang ba naiinggit sa buhay ng amo mo? 'Di ba pwede rin 'yan maging buhay mo? Kasi right now, isa na rin po ako sa talagang yung buhay ng amo ko, yun na yung buhay ko. 'Di ba? Kaya hindi ako naniniwala na pera po ang problema ng tao para yumaman. Kung 200K, kung 500, kung VIP ang problema mo, hindi 'yan. Hindi 'yan ang pipigil sa'yo para hindi ka makapasok sa mundo ng mga mayayaman, para hindi ka magkaroon ng buhay na katulad ng buhay ng amo mo, 'di ba? Nangarap lang din talaga ako plus nilakasan natin yung ating loob, 'di ba? Coach Proy, bumalik ulit. Sorry guys, ang hirap 'pag hindi mo device yung ginagamit mo. Okay, so ginawa yung negosyo after 1 hour, 2 hours, 3 hours na ginagawa. 'Pag day off ko, wala na po akong ibang ginagawa kundi ito na lang. 'Pag day off ko, unti-unti ng, alam mo yon, na nawala yung mga friend ko. Ayaw nila sa ginagawa ko kasi akala nila nire-recruit ko sila para kung may sakit ka na iniiwasan ka nila. Dinaanan ko po 'yan lahat. Dinaanan ko, pero ito lang yung masasabi ko sa'yo, ilaban mo lang. Maraming dadating sa'yo, maraming aalis, maraming hindi ka susuportahan, maraming kumbaga mawawala. Pero ang pinakaimportanteng taong hindi dapat mawala is ikaw. 'Di ba? Hindi mo kailangan ng opinyon ng ibang tao, enough na. 'Di ba? The power is within you. Ikaw pa lang. You are more than enough, 'di ba? Kayang-kaya mong itaob yung sitwasyon na meron ka right now. Kasi yan po yung nangyayari sa akin. Nung mga ilang oras, 'di ba, na itinawid ko yung 365
hours in a year? Kasi isang oras lang talaga ako, isang araw guys, part-time lang talaga. Pero tingnan mo yung naging income. I mean, for me, marami naman pong kumikita ng ganyan. Dito may kumikita ng milyon. Pero sa isang katulong na kumikita ng 25,000, I believe, para sa akin sobrang proud ko na po diyan sa sarili ko kasi hindi ko po yan kikitain sa ibang bansa eh. Kung hindi ako sumubok, baka hanggang ngayon, 'di ba? Baka hanggang ngayon ganun pa din, nandun pa rin ako sa sitwasyon ko na ang mga best friend ko, mga vacuum, mga panglinis, mga alam mo 'yon, mga pangpunas, yung mga pang-disinfect. O yun yung tawag kasi sa akin ng amo ko eh. O where is your best friend? 'Di ba? Hindi ko talaga makalimutan 'yan. Sabi ng amo ko, "Asan ba yung mga best friend mo?" Sabi ko, "Sino bang mga best friend 'yon?" Yung pala yung pangpunas, panglinis, pang-disinfect, 'di ba? Vacuum. Sabi ko talaga sa isip-isip ko, patutunayan ko sa'yo na hindi yan yung best friend ko. Di ba? Dito, magkaroon ako ng environment ng mga mayayaman, mga milyonaryo at milyonarya. Di ba? Maglalakad ako sa red carpet na yan. Di ba? Nakikita ko na talaga yung sarili ko before. Kaya kung ikaw ngayon nangarap, okay lang po yan. Huwag mong ibase yung pangarap mo sa sitwasyon na mayroon ka right now. Kasi yung sitwasyon mo ngayon, dadaanan mo lang yan. What determines ano ba talaga yung meron ka, yung pinanghahawakan mo, yung navi-visualize mo yung sarili mo na kung paano na nakikita mo kami ngayon kasi nagawa namin eh. Kung nagawa ko, 'di ba? Nagawa ni Upline Janet, aba what's stopping you not to join kasi grabe na po yung kumpanya natin, almost 2 decades. Ang dami na pong pinayaman. Andito na lahat yung napakalupit na sistema, 'di ba? Proven and effective na sistema online. Ikaw na lang po talaga yung kulang. Guys, bago ako talaga kasi mabilis lang talaga tayo, ito lang yung sasabihin ko sa'yo. Okay? Marami pong mga OFW na tumanda na sa ibang bansa. May 20 years, 30 years, worse doon na tumanda. Hindi alam kung paano nila pauwiin yung kani-kanilang mga sarili. Kasi hindi nila nakita yung ganitong klaseng opportunity. Ikaw ngayon na napapanood mo kami, di ba? Dapat sinasabi mo sa sarili mo na 50% ng pangarap mo, nakukuha mo na. 'Di ba kasi mayroon ka ng opportunity, lalapatan mo na lang ng kapital, lalapatan mo na lang ng aksyon, lalapatan mo na lang ng determinasyon, dedikasyon, 'di ba? Kumbaga ikaw na lang kasi yung kulang. Tama po ba? Tingnan mo yung isang katulong. O, 'di ba balikan natin. Meron pa bang bakas na katulong 'yan? Sa tingin mo magma-map pa ba 'yan? O, 'di ba, pero bakit ako nandiyan? Kasi pinili ko guys, maniwala ka sa akin, ang buhay po pinipili po 'yan. Hindi mo man gusto yung buhay na mayroon ka ngayon, pero the fact na nakilala mo ako, nakita mo ako ngayon, sana sasabihin mo din sa sarili mo na kaya ko din 'yan, o 'di ba? Huwag ka pong fans club. Huwag ka lang tagasabi ng I am next. Dapat 'pag sinasabi mong I am next, galing yan sa puso mo na talagang gagawan mo ng paraan para makapag-VIP account ka kung iyon ang kailangan mo. Kasi minsan mo lang yan gagawin sa buhay mo, hindi mo yan gagawin buwan-buwan na mag-VIP account ka. Ako, ganun po yung ginawa ko. Nung nagawan ko ng paraan yon, that's the history. Kukwento ko na lang lahat. O, magiging kwento mo na lang yan pagdating ng panahon. Tingnan mo yung isang katulong, nag-gala-gala night na. O, di ba? Eh, ang alam ko sa mga ganyan na mga gala night, yung mga taong mayayaman, mga celebrity, mga prominenteng mga tao, mga respetadong tao, pero tingnan mo naman yung katulong, di ba? Rumampa. Kasi talagang sineryoso natin yung negosyo. At the same time, nakakatulong na rin po tayo sa mga kapwa natin OFW na napauwi na rin talaga natin sila for good. So, yan po yung naging lifestyle. Grabe, di ba? Yung isang katulong, naging madam. Ayan, naging madam, naging CEO ng sarili niyang negosyo. Di ba? You will be the boss of your own business. Ngayon, hindi pa man ako ganun kayaman. Siyempre, no? Marami pa naman talaga tayong pupuntahan. Mahaba pa yung pupuntahan natin. Pero isa lang po, yung sobrang grateful talaga ako na nangyari sa akin is na ipanalo ko po yung freedom of time. Kasi dito hindi lang po pera ang pinangako sa atin, ang opportunity na nakita mo right now. That is beyond money. Yung kalayaan sa oras na ikaw na lang, ikaw na yung may-ari, wala nang boss. Nagigising sa'yo, kahit pagod ka pa, kailangan mo nang tumayo kasi kailangan mo na magtrabaho. 'Di ba? Inaantok ka na, hindi ka pa pwedeng matulog kasi kailangan mo pang magtrabaho. May tao na sumisistema sa'yo. 'Di ba? Pero ito yung naintindihan ko sa ginagawa ko, nagkaroon po ng sariling sistema. Matulog ka kung anong oras mong 'di ba? Pupunta ka sa lugar kung saan mo gusto. Wala nang sa'yo kasi ikaw na po, you own your time.
So, sana ito yung maintindihan mo. Ito hindi lang 'to pera-pera, guys. Ako na po nagsasabi, dahil dito sa opportunity na 'to, dito po na-unite ko po yung family ko, nakasama ko yung mga anak ko. Nakikita ko na sila ngayon araw-araw. Na dating hindi ko nagagawa, kailangan kong bumalik sa abroad kasi walang choice. Pero ngayon, 'di ba, parang ikaw gano'n din sasabihin mo sa sarili mo. 'Di ba, nagkaroon po ng magkakaroon ka talaga ng choice, freedom of time and financial freedom kasi yan po yung pinangako. 'Di ba isang katulong na nangarap lang pero ngayon lahat ng mga dating pangarap ko lang, unti-unti pong nahuhulog yan sa mga kamay ko. Dati mga panaginip ko lang 'to, eh. 'Di ba? Hindi ko akalain na 'pag sinipagan ko pala, 'pag tinayaan kasi guys, gusto ko maintindihan mo, hindi lang po pera tinaya ko dito. Ang tinaya ko dito, pinakamalaking taya ko dito yung lakas ng loob. Natakot man ako dati na manghiram ng 200,000 kasi alam mo pagkatulong ka parang ang laki sa'yo ng 200,000 eh. Hindi mo alam kung paano mo bayaran, 'di ba? Pero ang pinakapuhunan ko talaga, palagi kong inuulit, lakas ng loob. Oras po ang tinaya ko dito, lakas ng loob. Yung pera po, yan po yung pinaka-less na tinaya mo dito. Okay, so yan po yung nangyari, nagta-travel tayo kung saan-saan na tayo nakakarating, 'di ba? Gusto ko lang makita mo para makikita mo kasi po ako po yung finished product. Kami po yung buhay na patunay na sobrang ganda po talaga ng sistema na pinasukan mo ngayon, na nakita mo ngayon kasi nakita mo naman kami na dati lang naghaw na ngayon nandito na. Hindi lang po kumita, nagsi-six figure per month, but as well as nagla-lifestyle, nagta-travel-travel, nag-a-adventure, 'di ba? You have your money to enjoy your time and you have your time to enjoy your money. Isn't good, right? Ano pa bang pwede mong hanapin? Kumbaga ngayon, naging inspirasyon po ako ng sobrang daming OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit? Kasi yung transformation, di ba? Pangarap ito ng lahat ng OFW. Sino bang hindi nangarap na habang kasama mo yung pamilya mo, kumikita ka ng mas higit pa sa kinikita mo abroad? Pero again, naulitin ko, bago ko po yan narating, bago yan may nakita nyo na lang resulta. Pero kung maintindihan mo din paano namin talaga tinayuan yung pangarap araw-araw. Kasi madali ka namang magsabi na gusto kong yumaman eh. Pero yung araw-araw mong tatayuan yung pangarap mo, yun po yung naghihiwalay sa mahirap at sa mayaman. Kasi ang mahirap gagawin nila kung ano yung komportable sila. Ang mayaman ginagawa nila kahit mahirap sa kanila kasi yun ang kailangan nila. So yun po yung naintindihan ko. So dito, ito yung accumulation, hindi pa po ito, kumbaga matagal na kasi ito, hindi pa ito updated. So right now, nasa 3 milyon na po mahigit yung kinita ng ating VIP account. Guys, ito lang yung point ko bago ako magtapos. Subukan mong ilagay yung 200,000 mo sa bangko mo. Tingnan mo after 2 years kung aabot siya ng ganyang kalaki. Kung hindi, taya mo yan dito kasi dito po, hindi lang po dumoble. Hindi lang po 5 doble, 10 times. Yan na po, nasa 3 milyon na po mahigit yung kinita natin. So far doon sa 200,000. Ah, 'di ba yung 200,000 may tago mo sa ilalim ng unan, balikan mo yan after 1 year, iba na po ang kayang bilhin yan, 'di ba? Yung inflation rate na tinatawag. Pero 'pag dito mo itaya, 'di ba grabe po yung mangyayari. Grabe po yung buhay na napakaganda maibigay mo sa pamilya mo. And so far, ito na rin yung mga natutulungan natin, 'di ba? Kasi gano'n talaga, eh, bago mo kitain yung mga yan, ibig sabihin kaya ka kumikita kasi marami kang natulungan. Gano'n talaga ang negosyo natin. Isipin mo yung nasa ilalim mo, tulungan mo sila, din na nakikita mo na lang, 'di ba, makita mo sarili mo na natutulungan mo na din pala yung sarili mo. Okay, and then, ayan na so far yung dating nakatira sa squatter. 'Di ba nakatira si squatter, alam mo yon yung kasama mo yung mga ipis at daga kasi gano'n talaga si squatter, eh, kahit anong linis mo nandun talaga sila, magkasama talaga part of the family, oh, 'di ba? Pero ngayon tingnan mo naman, napakaganda na ng buhay bago makaakyat dito yung bisita, 2 security guard yung tatawag sa'yo. May tatawag doon sa main gate, may tatawag dito sa guard dito sa building, "Ma'am Bibina Bordes, may bisita ka po bang inaasahan?" Papapasukin ko po ba ito? Yung mga gano'n. Eh, 'di ba, 'di ang sarap na naisip mo na, wow, eh, talagang iba na pala ngayon sa noon, 'di ba? Pero again, uulitin ko, bakit nandiyan? Kasi po nagdesisyon lang. So ikaw ngayon talagang kailangan mo pong, magkaroon po ng matapang na pagdedesisyon sa buhay. Kasi para sa akin, hindi mo makukuha sa mundong 'to yung gusto mo, makukuha mo kung ano yung deserve mo, 'di ba? Kasi gano'n talaga, eh, lahat ng pinaghirapan, pagtitiyaga, pagsa-sacrifice, kung ano yung mga sinacrifice mo, worth it po 'yan pagdating ng panahon. Ang masasabi mo na lang, "Buti na lang nilaban ko talaga. Buti na lang ginawan ko ng paraan. Buti na lang," 'di ba, kahit ano pa yung sitwasyon ko, nung nakita ko yung opportunity, talagang mas pinili kong i-priority na makapag-VIP, na makapag-join, na makinig sa mentor ko, kasi ito pala yung buhay na napakaganda na pupuntahan ko.
'Di ba? So, ganyan na po yung ating, sitwasyon right now. So, alam ko may deepest why ka din. Bakit ka nag-abroad? Kasi gusto mong bigyan ng magandang buhay, disenteng buhay yung pamilya mo. Ako din po, pareho tayo. 'Di ba? Diyan po tayo kasi para sa akin tayo mga OFW sanay na tayo sa hirap. Mahirapan ka ng konti, pwede kang mag-quit, sabihin mo, "Okey lang 'yan, sanay naman kami sa hirap, magtrabaho na lang kami dito." Pero lingunin mo po yung pamilya mo. Kung sa tingin mo hindi pa maganda yung buhay, 'di ba? Kung hindi pa sila kumbaga hindi pa sapat yung buhay na naibigay mo sa kanila, ito yung gawin mo, dahilan mo, 'di ba? Bakit mo kailangan ituloy-tuloy. Ito yung rason ba't nakilala mo din ako ngayon kasi para makita mo kung gaano na ba kaganda talagang na-unite po yung mga anak ko, kami magkakasama-sama ngayon dahil po sa opportunity na 'to. So this is not just money, 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 money. This is something, 'di ba, na makakasama mo yung mahal mo sa buhay. And hindi mo makakasama yung mahal mo sa buhay kung wala kang, alam mo yung source of income na talagang kumbaga malupit, 'di ba? Imaginin mo dito sa condo mahina dito ang gastusan 100,000 isang buwan. Kung wala kang opportunity na gano'n kalaki magbigay ng income, anong mangyayari sa'yo 2 months, 3 months, balik abroad ka na naman, 'di ba? So 'yan, ang sarap kasi kasama mo na yung mga anak mo. And guys, I really hope na na-inspired ko po kayong lahat and balikan mo po yung coach mo, 'di ba? Ito lang ang advice ko sa'yo, balikan mo yung coach mo kung papaano ba 'yan gawin. Gusto ko maintindihan pa yung negosyo. Ano ba yung VIP na sinasabi ni Mentor Bibina? Dapat ikaw yung pinakamakulit sa coach mo kasi para papansin mo. Huwag mong hayaan lalo na sa mga membro na tumaya ka dito na walang mangyayari sa'yo. Kasi ako naniniwala, hindi mo po 'yan deserve na buhay. Nagkataon lang na wala kang choice. Ngayon na napanood mo ako, sabihin mo sa sarili mo, kung nagawa ni Mentor 'yun, abati ka lang. Kayang-kaya ko din 'yan. Okay, because I believe, 'di ba, meron pa pong mas magandang buhay ang naghihintay sa'yo. Kailangan mo lang tumapang, lakasan mo yung loob mo, pikit mata na tayaan mo talaga yung pangarap mo, gawan mo ng paraan sa lahat ng makakaya mo, 'di ba? Kasi deserve mo po ng magandang buhay para ikaw na naman yung susunduin namin, 'di ba? Makakasama mo yung family mo at sa lahat ng mga holidays, 'di ba, na pagdadaanan mo makakasama mo na yung pamilya mo kasi yan po yung nararanasan ko right now. 'Di ba? So, I really hope na na-inspired ko po kayong lahat. With that, thank you so much everyone. This is me again, Mentor Bibina Bordis. Back to you, host!